Madami ka pang naiwang stocks doon sa Meron pa old farm. may around 50 heads doon sa kabila. And eventually, lahat ililipat mo dito. Maintain pa rin ng konti doon, Tito. Yung kaya i-accommodate ng grazing. Yun yung i-maintain doon. Ang goal din natin dyan later on, yung magkaroon ng lalong kumapal tong grass. Oo. Ito kasi scraped so talagang kailangan pa i-improve ulit. Ibalik yung fertility niya. But in the script, why you decided na i-script siya? Hindi niya nila inayaan na rolling hills. Itong part na to para may source na pwedeng taniman ng maayos ng using yung tractor. Okay, kasi hindi makakit yung tractor kasi doon. pag yung curve pero medyo mahirap din mag-maintain ng lupa, mag-fertilize. Nagmamanual. Very laborious din. Ang laking bagay din talaga na na flat yung tinataniman ng lupa. True. Yung minamanage. Ito hindi naman fully pero yun sloping. Pero dati yung itsura niya talagang medyo rolling yung area. Puro rolling hill talaga to. More of rolling area talaga. Ang ganda ng lugar. Grabe. Yan, electric fence. Tapos ito naman portable na. Sa mga areas na medyo malayo dun sa gilid, naglalagay kami ng portable na electric fencing system. Ay, yung fence na yan. Electric fence yan. Electric fence po yan, Tito. And tapos after 60 days, mag-regrow. Pero papatubigan namin kasi wala pang ulan. Papatubigan namin, then later on. Pero relatively young itong grass na Ito to. relatively young, tapos yan, medyo may iba dyan na medyo mahina na talaga yung soil. Oh. Kaya namin ini-improve. Meron naman yung areas na makikita nyo green naman. Oo. So kami naman, ang naging decision namin dyan is yung manure, mas dadamihan namin yung concentration ng manure sa taas. Para yung mag-roll na nutrients pababa, yan. Mas even compared sa... Off the record, how much yung binenta? Hindi pa. Outside the Parang dami pang room for development, di ba? Pero di ba yung mga napuntahan ko, parang bibihira yung nag-grazing, no? More on confinement. More on confinement. Dahil sa din, Tito, availability din ng lupa talaga. Lupa talaga. Kulang talaga yung lupa for us to have yung sustainable na grazing operation. Oo. Pero kung tutuusin, ito talaga yung cheapest way Ito to pa rin go talaga. cattle. Kasi yun, sila na yung nagtatrabaho Oo. Sila na yung nagtatrabaho for us, hindi yung parang pag yung cut and carry ay yun, labor, very laborious talaga. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Parang Pwede ang siya laki po. ng cost mo doon. Malaki yung cost doon sa Sa cut and feeds. carry. Yun yung mas malaking cost. Kasi pwede naman yun, okay naman siya pag nasa stage na sila na nasa for feedlot na. Tapos ang hina-harvest mo yun, yung napier na nasa tamang edad or corn silage. Ito yun, pwede ko silang bigyan ng corn stovers lang muna habang ginugrow nila yung frame nila para later on, pag nasa ideal size na sila, pwede mo na sila i-feedlot. Kung papasa sila as breeder, pwede mo ibenta as breeder at a premium, pero yung mga hindi talaga papasa, hindi namin pinipilit. Oo. So yung mga hindi pumasa, ito yung papuntang Ordaneta, ganun. Yung mga hindi slaughter. pumasa, yun yung mga either pupuntang Ordaneta or meron yung mga buyers din tayo na friends na bibili Dito na na per sila kilo. kukuha. Yeah. Per kilo?
per kilo. Kasi ayaw din namin kasi ibenta rin as ano, dahil yan, nagbe-build din kami ng reputation as a breeder, ayaw din namin ibenta at a premium na price na, Oo. kumbaga hindi nag-work, yung baka hindi naman nag-work for us na maganda yung performance niya. Tapos bibenta namin sa ano, tapos later on yung buyer sasabihin niya, ay, kaya pala binenta sa akin to kasi hindi pala productive tong baka na to. Okay. So yun yung inaano namin, yun yung inaalagaan din namin na ano namin. Lalabas din sila? Ay, hindi na. Hindi, dito na lang sila. Dito kasi saka na namin siguro sila tuturuan mag-grazing. Kasi kino-condition, ready rin namin sila for breeding for breeding purposes. By next week, ang plan namin, mag-induce kami, lalagyan namin sila bibigyan namin ng hormones. Tapos mag-ano kami, AI. So, after nun, 21 days, gagawin namin, expose namin sila sa bull. So, yung mga hindi pregnant after artificial insemination, yun naman yung bubuntisin ng mga bull. Ng bull na. Natural mating na. Ito, Tito, walang grain yung pero tingnan, amoy silage doon. Oo, may silage. Amoy silage. Pero wala siyang wala siyang grain. Walang grain. Yan na yung mga... Ito na yung hinarvest na yung mga from pinatas the nung- farmers. Yung mga farmers na nag-seed production. Yeah. Mabango. Alam ko meron may isa tayong kasama sa industry na planong magkakaroon na ng embryo transfer. Pero ang ganda nun. Maganda yun kasi parang mga fast track mo na yung genetics Oo. ng baka. Ito, yung mga Australian, kailangan nilang mag-adapt. Sila yung makikibagay sa atin. Ito mga Australian cattle, sila yung makikibagay dito sa natin. Hindi sila nahirapan. Hindi naman sila nahirapan dito. Adaptation. Nung una, akala namin, hihingalin sila. Pero, nung second day pa lang nila dito, nakikita namin, nagsa-sunbathing na sila dyan. Oo. And, yan, yung sa previous na farm, ang naging mali doon is dahil, kumbaga, lang yun hindi siya, walang master plan for that. Ang nangyari doon, parang maganda maglagay ng feeder dito, maganda maglagay ng roofing dito. Yun. Hindi namin na-realize na parang mas challenging na talagang i-manage yung mga baka sa ganung setup. Pag dito medyo, mas madali yung labor kasi ang gagawin na lang ng mga tao dito, imbes na buhatin nila yung papakain sa baka, itutulak na lang papunta dyan. And then yung manure, kahit mag-stay dyan ng ilang Days. ng 2 months, okay lang. Pwede maipon dyan. Siguro, pag rainy season, yun yung exception. Pero during the dry season, hindi namin kailangan na mag-massive cleaning every day. Unlike dun sa kabilang farm na all concrete. Oo. Ayaw nating maipon yung ammonia dun na magiging toxic So sa hindi baka. concrete ha? Yung dulo? Hindi concrete yan dito. Yan, soil. Kasi Okay. if full concrete itong area, ang mangyayari naman dyan, magkakaroon naman ng hoof problems yung mga baka. Oo. And sa baka, pag nagkaroon ng foot problems yan, parang na yan Wala na yan. Wala na kasi imagine yung weight na kailangan nilang dalhin tapos may ganun silang injury. Hindi na sila magiging productive sa breeding or baka dahil dun sa injury, ayaw na nila mag-breed. Okay naman, na-maintain naman yung nila, body condition. Ang important lang talaga dyan na nakita namin is kailangan lang talaga ng mineral supplementation lagi. Kasi para ma-avoid yung deficiencies. Hindi kailangan bigyan ng... Itong mga to, wala kami binibigay na at all. Green. As in, corn stovers, ganyan. Tapos may minerals. Tapos konting, molasses. Okay na. Okay na for them. Pero ito, plano namin dito, since temporary, ni-rush din namin itong bubong. Later on,
kukonstruct namin to tapos magkakaroon ng second phase dito ng ano, Dito sa other side. feedlot sa kabila. Ito yung pinaka-sentro na ng property. O may area na hindi natin natatanaw. May area pa tayo hindi na ano dito. Pero more of ano lang yan, puro grasses lang na Puro ganyan. grasses lang. Nakikita nyo. Kasi wala pa namang ano, pero we're open to trying other things aside from planting grass. For now, habang andito yung mga baka, habang wala pang ulan, hindi yan gamitin as grazing area, as pasture. Galing mag ng mga to, yung mga galing Australia. Surprisingly, galing nila mag-maintain ng dito, body condition. So sa cattle, importante na ma-bring down mo yung cost mo Yung cost important talaga. para kumita ka. Yun talaga yung Otherwise, cost. hindi ka rin kikita, no? Pag Otherwise masyadong, yun, hindi ka pag kunwari expensive yung ano lang naman yan eh. Let's say kung fattening, dapat mura yung acquisition mo ng cattle and mura yung pakain mo for Oo. yun lang naman talaga eh. Pero kung okay lang magbigay ng corn silage pero ibibigay mo yan at right, yung tamang edad na talagang almost ready na Yung sila for kailangan finishing. talaga. For finishing siya. Pero kung for breeding stock ganyan, dapat talaga as much as possible gusto mo grazing talaga. Ito for supplement na lang itong pinapakain natin kasi El Nino, Oo. hindi natin ma-foresee bigla tayo maubusan ng grass. Yun, magugutom naman yung mga baka. And ang problem doon is yung kailangan mo silang i-maintain at the right body condition para magre-breed. Yeah. Hindi ka rin magiging productive kung kung payat. I'm sure hindi ganito itsura niya dati nung na-purchase ito. Hindi Masukal to. Lininis na parang, ito. parang inayos namin tong area. Yan, more of yung ganyan, yung itsura, yung sa hill na yan. Oo. Kaya nga nung una parang hindi namin, nakita namin to parang, naku, paano to, hindi Para daming lang, trabaho, diba? para pero important naman dyan pag rainy season yan, may maitanim ka ng mga forages, yung mga napier, yung mga mombasa. Magandang spot kanina doon. Yung pagpasok natin. Super ganda. Yung spot na yan dito. Ano pang gusto nyo makita dito? Dito. Try kaya natin yan. Kaya ba natin doon? Punta tayo dun sa taas. Kaya. Isa yung pinaka top portion. Yung pinaka-top portion. Pwede natin Kaya tignan punta dito muna. Pounding, Lake to, di ba? man-made. Ito, pakita natin yung electric fence. Dito more pasture area namin for grazing din to. Graze din namin yung mga baka dito. Tapos ito yung electric fence na ginagamit natin to control yung power around the property. Yung Solar siya. solar siya. So, Natural itong mga to. ito ginawa namin. Ginawa namin para sa irrigation ng mga namin, tanim namin during pag dry season, yan, nagagamit namin for Oo. irrigating the grass. Para meron kami mapakain sa mga alaga namin during the dry season. Park pa to. Part pa to ng property. Pero wala, more of puro ganyan lang din yung makikita natin dito eh. Puro ganito. More of grasses. Pero may room pa for improvement talaga. Kailangan pa nating ayan, tingnan natin dito. Naglagay din kami dito ng napier dito sa actually hindi pinaalam lang din namin to pero hindi na to part ng property pero naglagay lang kami ng napier dyan for soil erosion, Oo. to prevent soil Ay, ibang erosion. may-ari niyan. Iba na yung may neighbor na kami dyan. Tapos ayan, bahala na siya kung gusto niyang pakinabangan yung grasses sa paligid. Oo.
pwede niyang pakinabangan. Kami lang, ang ano lang naman namin dyan is yung pa-prevent natin yung soil erosion. Huling na purchase nito. Itong part na to. Itong part na property. Pero makikita niyo sa paligid yan, medyo relatively dry na. Yeah. Ito, kami during the dry season, somehow, ang kagandahan nito, mapapakinabangan pa rin namin dahil meron kaming water impounding areas na pampatubig para i-maintain tong mga napier grass. Yung ibang parts doon, tinaniman namin ng Mombasa grass para for grazing din, grazing purposes. Same lang din as yung previous na nakita natin doon dito. Oo. Laki na. Tingnan ba natin yung top ng ano dito? Yung top ng hill or ano? Sige, meron ba? Doon, tingnan natin doon. Meron bang top? Gagawing ano parang paddock for ano, mga winners din, same as yung nakita natin kanina. So forecast naman namin siguro hindi naman kami maubusan siguro ng grass for the dry season. Pero ano pa rin, better pa rin na prepared kami. So kaya kumukuha pa rin kami ng ano namin for plan B. Oo. In case ma-extend tong El Nino. Saan sila? Nawala na naman. Nawala. Wala naman ibang way doon. Yung hill ang dapat titingnan natin eh. Naligaw na. Naligaw tayo. Laki, 40 plus hectares na. Manila to. Ano yung mga ano? Grass para sa cattle. Lang din ang ano namin, dito pag hindi Ito busy. na itanim na rin itong mga to. Ito na itanim. Yun nga lang, we don't expect na mapapatubigan namin lahat to. So, kumbaga ito, nag-aantay na lang ng rain. Yung mga lower portions, yun papatubigan namin para magamit pa rin namin. Oh, ang ganda dito. Yung pamatay na scene dito, ito eh, yung parang valley na gano'n. Ayan. Yan talaga yung maganda eh. Pero during rainy season, yun, lahat ito talagang ano, Sobrang lush naman to. sobrang lush naman. Malamig ba dito pag ano, gabi? Pag gabi, malamig naman dito. Oh, ang ganda rin ito. Yan, makikita niyo yung cattle na naka-graze doon. Ito yung best spot. Ganda no? Sophia? Parang 360 rin. Ito yung pinakamataas. I think mas mataas pa yung part na yan. Yun ano, Dukes, mas mataas yun. Pero kapiraso na lang yan, ano? Ah, Sa ito fence. either ito or pero mas maganda yung view dito. Kasi mas Maganda kita yung mo view na, dito. compared doon sa parts na yan. Ito lang din, yung mga malalaking napier dyan, parang pang backup lang din namin for ano. At least itong medyo nung rainy season na secure namin yung pagkain doon sa baka. Bibigyan namin yan kasi parang tuloy-tuloy na may baka na kumakain eh. So magre-recover na lang talaga yan pag rainy season. Rainy season na talaga. Pag ganitong panahon talagang hindi Wala na. mapapakinabangan. Kami dahil may fence, perimeter fence around the area, pwede namin i-control para bigyan ng chance na lumaki ulit yung mga tanim. Parang yung subdivide. Parang subdivide. Tapos yung baka, sinisigurado namin na hindi makakabalik sa same spot para mag-recover yung soil. Continuous process, repeat. Ayan. Tapos cycle, tuloy-tuloy lang na cycle.
Tama ba? Parang mabuhangin yung lupa? Or ano yan? Yung part ng tinambak? Ano yan? Mabuhangin underneath yung lupa. Mabuhangin, no? May kita nyo, di ba mabuhangin? Iba-iba yung ano niya rin dito eh. Yung Iba, may soil. parts na red, may parts na mabuhangin. Yan, may kita nyo yung part na yan talaga more of buhangin. Ito naman talaga, Clay. clayish talaga itong area na to. Kung anong terrain nito, hindi namin binago. Pero kung i-compare mo to sa area na natin mo tapos niland prep mo, mas maganda yung condition nito. Kasi parang ano pa yung ano eh, yung topsoil niya eh. Parang yun lang ginawa namin, nag-scrape lang talaga kami. Pero nakita rin namin kasi parang yan, mas madali talaga siya i-manage pag ganyan. Pag ito sana, kung flat sana tong area na to, di madaling patubigan. Oo. Nung wala pang fence, problem namin dati dito yung baka ng ano, yung mga Kapitbahay. baka ng kapitbahay. Yan. Nakita namin talaga important talaga na meron kang ano, meron kang fence to control kasi pag continuously na ano to, overgraze, wala na. Hindi na siya mabubuhay. Ito kala namin hindi mabubuhay kasi parang 2 beses itong nakainan ng ano eh, baka ng kapitbahay. Masan yung Gayeng Sur? Ang Gayan Sur, ang Badoks yung ano, ang Gayan Sur. Ang Gayeng Sur. Ito po sir. Ah, ito na? Diyan mas mga po yan sir. Yung makapal na yan? Opo sir, yung mga kahoy na dyan po sir. Ah, Ayan, so, Esmeralda po. Esmeralda na yan. Asan yung Malmalbot? Hindi ko po alam niya ba. Sa Gayeng Sur yan eh. Ah, ang Gayan Sur. Na bundok part. Ah, okay. Baka somewhere dyan dito. Baka dito, no? Dito po sir. Tapos pag diretso mo yung Tito may daan, pupunta ka na dyan eh. Esmeralda. From here. From here. Pero Bagong more road of- yan. Kasi yung original, yung doon sa Mabini, di ba? Papuntang Esmeralda muna. Ito parang ano lang, kumbaga access road lang ng mga ano, may mga bukid dito. Dati, ang mga nakatanim dito puro ano lang, puro tugi. Oo. May nagtatanim pa ba na? Meron pa rin dito, may mga parts pa rin. Ito, ano to, di ba? Dux, tugi ito, di ba? Dati. Hindi ka nagtatanim ng kartis dito? Meron po sa mga Talaga? Opo sir. Yun po sir. Nakadis po yung andyan po sir. Yung naging kuhan natin kanina dun sa sulat pan. Itong si Dukang, anak ni Uncle dito. Ah, Siya naman in charge sa baka. ka naman dito? Nakita ko si Uncle dito kasi lumabas dun sa ano, may feature siya dun sa tabako naman. Oo. Maganda accommodation dito. Yung water supply na lang talaga. Water lang talaga. Yung kailangan namin na ma-establish. So halos lahat ng gilid ng property na linagay mo na access road, no? Almost all dito. Almost. Para ma-access ng ano. Pero may mga ayusin pa dyan kasi may mga areas dyan na minsan nag-erode pag ano na eh, pag rainy season na eh. So kailangan namin i-rehab yun. Ito ba pwedeng gawing impounding to? Itong malaking to? Ito dito. Pwede rin. Posible, no? Pwede rin. Kaya rin. Ang plan din namin later on, yung parang magkakaroon ng network of impounding areas Oo. leading to another. Yan, meron na doon pero kulang pa. Oo, parang ano siya. Kasi iba yung ganda niya, no? Pag may water ka nakikita. Kung may water ka nakikita, yun talaga yung ano. Parang na-improve na rin yung ano ng property. Oo. Yan, may maliit na ano dyan, water impounding din. Yun lang din, itong area, dine-develop lang din namin kung yung mga wala gaanong trabaho sa construction, yun dinadivert namin sila dito. Yan, Saka lang para, dadalhin dito. para at least yung mga operators, consistently may trabaho sila. Mahirap din kung mabakante rin sila ng ilang months eh. Kaya Oo. parang ito yung parang ano namin sa kanila, plan B. Siyempre mag-hanap na ibang trabaho yan pag bakante. Oh, sure, for sure. Yung mga ano, marami kasi dyan na ano din, homegrown na talagang na kumbaga natuto na sa amin. Kaya na-develop na nila yung ano nila, abilities nila dito. Ito bayabas, oh. Native. Gusto kong mag-farm yan, eh.
Itong native na, no? Oo. Gawin ano, guava gel. Iba ba siya sa ano, yung mga malalaki na ano dito? Iba eh. Iba yung lasa nito eh. Mas masarap to eh. Well, depende. Minsan may masarap, may hindi. Sa kanila Keep up yung sa kanila. Ano bang parang kulang sa ano? irrigation. Irrigation. Oo, sa orchard may irrigation talaga sila. Drip talaga. Tapos yung ano nila, yung paano nila i-grow yung plant. Hmm. Ano lang, ganyan lang. Tapos pa-spread na lang. Ganun. Hmm. Pati mangga, ganyan lang kalaki. Wow. Ganito na kalaki yung trunk. Ganun lang. So parang kahit yung dadaan ka lang. Pwede ka. Oh, yung mag-harvest, walang problema. Kasi inaano nila lahat eh, nakabaging lahat eh. Hmm. Atis man yan, or mangga, naka-ano lahat eh. Hmm. Nakabalot lahat. Dito, ano eh, talagang papalakihin mo pa yun. Tsaka small ang mga ano, small yung mga farms. Dito. Doon, malaki na yung 3 hectares sa kanila. Small ang Small. mga Taiwanese farms ba? Ano, 3,000 square meter. Tapos monocropping lang. One crop. In one crop. Ang galing ah. Pag eggplant all year round yan. Pag Pwede yung atis- greenhouse? Greenhouse pa yan? No, open field. May, yung pinuntahan namin, walang greenhouse. Puro net house. Paano nila na-maintain dito na ano, all year round yung ano, Yung yung monocrop? ano siya, i-augment talaga nila ng fertilization. Mm. Tapos ano, marami silang ginagamit, mga bacteria, mga ganyan. Mm. Yung tech na wala pa dito. Ito. Medyo Oo. Yung Atemoya nila. Atemoya is para siyang anonas mm. natin, pero malalaki na yung kanila. Ang sekreto nila, ganyan nga lang. Tapos, ganyan lang yung tree. Tapos may 3 to 4 main branches. Mm. Tapos yun, doon sa main branch, kalbo yun. Mm. Kalbo lahat yan. So magkakaroon ng sprout. Mm. Magiging ano yan, magkakaroon ng bulaklak yan. Mm. Pag na ano na nila yan, na pollinate nila. Mm. Yung sobrang bunga, tapos yung sobra, kakat na yan. Oh. Okay. Wala nang, so lahat ng nutrients pupunta na lahat sa bunga. Lahat pupunta na doon sa... Kaya malalaki. Okay. Tapos mi-maintain lang sila ng per tree, I think madami na yung 15 fruits 15 fruits per harvest na yun or per tree. per tree. Gano'n kadalas yung harvest dito? Ano lang yan, once a year lang yan. Ang fruiting cycle niya. Oh, ilang trees per ano? Per... Malalapit. Parang 1 by 1 lang yata o 1 by 2 in distance. Ano sila? Small yung trees para high density. Pero kahit small yung ano nila, profitable talaga. Mas marami yung ano. profitable na farms. Oo, mas marami. Malalaki kasi yung bunga. Kasi konti. Pati papaya nila. Papaya nila naka-net house. Tapos ano, 70 years. Paano ba natin dadalhin yun dito? Pwede naman. Education na. Oh, Paano natin may educate na magawa yan para ma-utilize na get the most out of yung ano. I think the market. Talaga. Ayusin yung market. Nakikialam kasi yung gobyerno sa market. Sa price. Tapos ano, walang maraming trader. The farmer, tapos kasi maliliit na farms, diba? Kung ate mo so tago 1 hectare lang. Pero yung 5 kilometers radius, may isang consolidator na siya yung exporter na. Oh, okay. Tapos ang farmers, walang middleman kasi siya na magdadala ng produce niya diretso doon sa consolidator. So yun yung magandang na namatap dito. Yung one consolidator. One consolidator. Yung consolidator, siya na rin yung exporter. Farmer, siya mag-harvest, dalhin niya sa consolidator. Wala na. Marami.
Yun lang the only middleman is the consolidator. Kaya, Gusto yung mag-lunch dito? sige. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.